Pagbaba ng kotse ni Racy, pumasok na siya ng gate. Total, bukas naman na iyon. Pero saktong nasa may pintuan pa lamang siya, nang mapahinto sa paglalakad na makita ang babaeng nakatalikod na nasa veranda at abala sa pagdidilig ng halaman. Si Crisel, yun ang unang pumasok sa isip niya habang nakatitig sa babae. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang pinagmamasdan ito. Kahit gaano niya piliting itakwil sa isipan na hindi pwedeng si Crisel iyon dahil patay na ang kanyang nobya, ay may pananabik siyang nadama na mayakap ito. Santa Iha, bakit ako ang gumagawa niyan? Halika dito. Nabaling sa papalabas na ginang ang kanyang mga mata, ang ina ni Crisel. Ang kaibigan pala iyon ng nobya na inakala niyang si Crisel kaya napahinto siya sa paglapit. Hindi nga naman pwedeng maging ang kasintahan niya iyon. Napaka-imposible. Siguro, sobra lang siyang nangungulila sa nobya kaya tingin niya rito ay si Crisel. Tahimik siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi magandang idea na bumalik pa siya sa lugar kung saan may nagpapaalala sa kanyang kasintahan. Lalo lamang siyang masasaktan. Muli niya pang sinulyapan ang babae na may hawig sa kanyang nobya. Halos kasing tangkad ito ni Crisel, pati tindig nito. Kasalukuyan na nitong yakap ang ginang. Nag-uusap ang dalawa at panay ang ngiti ng babae. Ngayon niya lamang ito napagmasdan ng matagal. Ito rin ang babaeng nakita niya noon sa mall. Pero anong ginagawa nito sa malaking bahay? Naipilig niya ang ulo upang maputol ang pagtitig niya rito. Saka pinagana na muli ang sasakyan, palayo sa lugar na iyon. Anak, kumusta naman ang mag-asawa? Tanong ng ina ni Santa nang dalawin niya ang mga ito isang hapon sa kanilang bahay. Saktong naroon ang kanyang ina at dalawang kapatid galing sa eskwelahan. Isinasabay kasi ito ng kanyang ina pa uwi. Ang ate Daphne naman niya ay wala pa. Nagpaalam naman siya kay Tita Roselda at pinasamahan pa siya sa driver ng mga ito. Dama niya kung paano minahal ng mag-asawa si Crisel ay ganoon din ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Para siyang tunay na anak ituring. Matapos yakapin ang dalawang kapatid na lamis, ay tumuloy siya sa komedor nila dahil kasalukuyang nagluluto ng hapunan ang kanyang ina. May dala rin siyang mga grocery galing sa mansyon. Napakarami kasing stock, di naman nagagalaw kaya ipinadala na sa kanya ni Tita Roselda. Malungkot pa rin inay, pakiramdam ko nga, kahit magkakasama kami, parang ako lang yung tao sa loob ng bahay. Madalas kasi ako lang yung nagsasalita eh. Mapait niyang sabi. Gusto niyang ibalik ang dating sigla na mag-asawa, pero napakahirap iyong gawin. Minsan nga, nadadat na niya pang umiiyak ang ina ni Crisel habang nag-iisa. Kaya pati siya ay naiiyak na rin. Iyon ang gusto niyang iwasan. Ang malungkot ang ginang kaya pilit siyang nagpapatawa sa mga ito kahit na imposibleng matawa sa kanyang mag-asawa. Bumuntong hininga kanyang ina. Ganon talaga siguro kapag nawawala ng anak lalo at nag-iisa. Kahit naman siguro sino. Pakiramdam ko nga, ako itong nawala ng anak eh. Ang layo mo na kasi sa amin. Pero nauunawaan ko naman din ang nararamdaman nila. Pahayag nito sa malungkot na boses, tila maiiyak din. Ate, dun ka na ba talaga titira kina Ate Crisel? Singit ni Marla na lumapit sa kanila. Hindi pansamantala lang ako dun. Kapag okay na sina Tita Roselda, babalik naman ako rito sa bahay. Hinaplas niya ang buhok ng kapatid. Masarap bang matulog sa aircon ate? Inosente nitong tanong na hinawakan siya sa kanyang makinis na braso. Pinasadahan nito iyon ng palad at inamoy-amoy. Siya na may natatawa. Hindi sinisikmura nga ako eh. Tapos nagigising ako sa hating gabi na pinupulikat. Nagtawanan ang mga ito pati ang bunso niyang kapatid na si Jamie. Sakto naman dumating ang kanyang ama. Uy, ang artistahin kong anak, napasyala. Niyakap kaagad siya ng ama pagkakita sa kanya at ginulo ang mahaba niyang buhok na madalas gawin kapag naglalambing isama sa kanilang magkakapatid. Nag-bless kaagad siya rito sa ama. Akala ko kung sinong dumating at may kotse sa labas. Ang eredera lang pala ng pamilyang evangelista. Boses ng kanyang ate na may pang-uuyam sa pagkakita sa kanya. Halatang hindi siya nagustuhan. Nagkatingin na lang ang mag-asawa pero hindi pinansin ang sinabi ng kapatid niya dahil kasama nito si Carlos na agad naman siyang binati. Hi Santa, kumusta ka na? Ngiti nito sa kanya. Nginitian naman niya ito bilang tugon. Ate Daphne, di ba ang ganda lalo ni Ate Santa? Bagay na bagay sa kanya maging mayaman. Ang bango niya. Palatak ni Marla kaya nakita niyang umirap ang ate niya. Pilingera,
pansamantala lang naman. Nag-bless ito sa ama't ina, gano'n din si Carlos saka hinila na ito palabas ng komedor. Sinundan niya ng tingin ng dalawa. Hindi lang talaga niya maintindihan kung bakit galit sa kanyang ate kahit sa anong bagay na gawin niya. Pero nire-respeto niya pa rin ito alang-alang sa kanyang mga magulang. Hindi na lamang niya pinapansin kahit matagal na niya itong gustong kumprontahin. Anak, dito ka na kumain ng hapunan ha. Sakto at paborito mo ang ulam natin. Masayang sabi ng kanyang ina. Sige po inay, ngiti naman niya. Anak, kumusta naman ang mag-asawang ebanghelista? Nalaman na ba ang rason kung bakit nagpatiwakal si Crisel? Puno ng curiosity ang tanong ng kanyang ama. Umupo ito sa tapat ng silyang kanyang inuupuan habang ang dalawang magkapatid ay nakikinig lang. Napatingin muna siya sa gawin ng kanyang ina. Palaisipan pa rin para sa kanyang pagpapatiwakal ng kaibigan. Wala naman siyang lakas na loob na itanong sa mag-asawa dahil tila pribado ang tungkol sa bagay na iyon. Bukod doon, ayaw niya nang ungkatin pa sa mag-asawa ang masakit na pagkawala ng mga anak nito. Wala hong sinabi sina tito at tita sa akin kaya respeto na lang natin tay. Tugon niya sa ama, natahimik ito at nag-isip. Bago ba kayo naghiwalay ni Crisel wala ba siyang binanggit sa'yo? Muli ay tanong nito, napailing siya. Masayang-masaya pa nga sila ni Crisel noon na tila mga bata. Kapag magkasama kasi silang dalawa, wala silang problema pinag-uusapan. Happy lang. Kaya nga sa buong maghapon nilang magkasama noon, wala siyang napansing kakaiba sa kaibigan. Huwag na lang natin pag-usapan. Kalimutan na lang natin at ipagdasal na sana ay masaya na si Crisel sa kabilang mundo. Singit ng kanyang ina. Kaya parang may dumang anghel na natahimik ang lahat. Kaya pala nagluto si inay ng masarap na ulam kasi nandito ang paboritong anak. Palatak ng kanyang ate habang naghahain silang mag-ina. Walang kumibo dahil may bisita sila. Nasa bahay pa kasi ang nobyo. Paborito ko din naman to masayang sabi ni Jamie. Si Ate Daphne talaga. Minsan nga lang si Ate Santa dito sa atin tapos inaaway pa. Pangit mong kabanding. Hindi nakatiis si Marla. Inirapan pa nito ang kanilang panganay. Wala nang magsasalita sa inyo at kakain na tayo. Mabuti nga at masarap ang ulam natin Nakakahiya rito kay Carlos. Ang ina na niya ang pumagitna sa usapan ng dalawang anak na nakangiti. Nasinagot naman din ng kanyang ama tungkol kay Carlos. Napag-alaman niya kasi na hindi umuwi ang ate niya kagabi. Napangaralan patuloy ang magkasintahan, lalo at inaasahan ng kanyang magulang na makakatapos ang kanyang ate sa pag-aaral. Pasado 8:00 ng gabi siya umuwi. Saktong nasa sala ang mag-asawa. Nagulat pa siya nang mabilis na lumapit si Tita Roselda sa kanya at niyakap siya ng umiiyak. Santa anak, akala ko hindi ka nang babalik sa amin. Iyak nito habang yakap siya. Si Tito David ay malungkot din. Hinaplos-haplos niya na lamang ang likod ng ginang bilang pang-aalo rito. Siguro sa susunod na uuwi siya ay isasama na niya ito. Sa totoo lang, mas mahirap ang kalagayan niya ngayon. Matagal nang nakaupo si Rizy sa loob ng kanyang opisina sa gabing iyon habang pinagmamasdan ang larawan ng namayapang nobya. Madaling araw na iyon, nakadalawang bote na siya ng beer. Gusto niya lang makatulog. Ilang gabi na ba siyang ganito? Hinaplos niya ang mukha nito sa larawan habang naninikip ang kanyang dibdib. Muli siyang tumungga ng alak. At napakagatlabi dahil hindi niya mapigilan ang pag-init ng mga mata. Crisel. Bulong niya na napabuga ng hangin na tila ba nahihirapang huminga. Itinaob niya ang larawan nito at tumango sa ibabaw ng mesa. Tiniis niya ang sakit na namayani sa kanya sa loob ng tahimik na silid na iyon hanggang sa nakalimot siya. Nagising na lamang siyang nangangalay. Nakaidlip kasi siya habang nakatango sa ibabaw ng mesa. Umayo siya ng upo at sumandal sa swivel chair, saka muling natulog dahil parang may nakadagan sa mga talukap niyang mabibigat. Kundi pa nga masakit ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, baka di pa siya nagising kinabukasan. 9:00 na pala ng umaga. Pupungas-pungas siyang tumayo na tinungo ang sariling silid. Nadinig niya pang nagsisigawan sina Danica at Bart sa kabilang kwarto. Itinakwil ito ng magulang matapos mapag-alamang buntis. Kaya sa kanila nakatirang babae. Ang problema lang, madalas mag-away ang mga ito dahil napakasilosa ng babae. Ayaw naman niya makialam sa gusot na pinasok ni Bart. Matuto itong panindigan ang nagawang kalokohan para madala ito. Naiiling siyang nilagpasan ng kwarto ng dalawa
at tumuloy sa kanyang silid upang maligo. Paglabas ng banyo, saktong tumawag si Premo, isa sa mga inutusan niyang ilabas si Rupert sa kulungan. Sinagot niya kaagad iyon. "Boss, hawak na namin si Rupert." Pagbabalita nito sa kabilang linya, parang nagliyab sa galit ang kanyang pakiramdam na naikuyom niyang kamao at nagtagis ang kanyang mga bagang. "Itali niyo ng patiwarik. Huwag niyong hayaang makatakas. Hintayin niyo ako dyan." Nagmamadali niya pinatay ang linya at nagbihis. Kasunod noon ay halos ang paglipad ng kotse ni Rizy paalis ng mansyon patungo sa lugar kung saan niya inutos sa mga taong dalhin si Rupert. Doon niya rin ito balak pahirapan at patayin. Dala ang kamera ay dinalaw ni Santa ang puntod ng kaibigan sa araw na iyon. Pinayagan naman siya ni Tita Roselda kaya malaya siyang umalis. Ayaw naman niyang magmukmok sa loob ng malaking bahay na walang ginagawa. Kahit kasi gawaing bahay ay hindi siya pinapayagan ng mga ito. Inilapag niya ang dalang bulaklak para kay Crisel. Pagkarating niya sa punto nito sa kaumupo, umiiyak siyang ikwento ang nangyari sa mga magulang nito, kung paano nangungulila at nalulungkot sa pagkawala ng babae. Halos kalahating oras din siyang nanatili doon bago nagpa siyang tunguhin ang burol na madalas nilang pasyalan ng kaibigan. Sumalampak siya ng upo sa damuhan habang inaalala kung gaano sila kasaya noong huli silang magkasama ni Crisel. Ayun pala'y pamamaalam na iyon sa kanya. Napakadaya nito para iwanan na lamang siya ng basta-basta. Kinuha niya ang kamera at pinagmasdan ang huling larawan nilang magkaibigan na hindi niya na malayang napapaluha na pala siya. Kalaunan ay tumayo siya at kinuhaan ang magandang kinaroroon ng lugar. Gusto niya magpaalam sa lugar na iyon at baka hindi na siya bumalik pa. Ang sabi kasi ng mommy ni Crisel ay mag-aaral siya kapag dumating na ang pasukan. Luluwas sila ng Maynila at doon natitira. Hindi iyon ang plano niya dahil hindi pa siya nakakapagpaalam sa kanyang mga magulang. Baka hindi din siya payagan. Pero ito ang gusto ng kanyang kaibigan, na makapagtapos siya at ayaw niya itong biguin. Pero pag-iisipan niya pa rin. Habang kumukuha ng magagandang pictures, may dumaan sa kanyang harapan na isang malaking paru-paro. Napakaganda ng kulay. Puti na may kung anong tila kakaibang kulay sa pakpak nito. Napapangiti pa siya nang dumapo ito sa isang bulaklak. Kukuhaan na sana niya ng larawan. Ang kaso, lumipad ang naturang paru-paro. "Uy, teka lang! Huwag mo naman akong iwan!" Kausap niya at nanakbo. Sumuot ito sa masusukal at madadamong daan, pero sinundan niya ito sa pagnanais na makuhaan ng magandang larawan para magkaroon man lamang siya ng souvenir sa huling punta niya sa paborito niyang lugar. Napabuntong hinga siya nang lumipad ito ng mataas. Tuluyan na siyang napalayo sa burol at pakiramdam niya ay nasa gitna na siya ng kagubatan. Tuluyan na ring nawala ang paru-paro kaya nagpasya na siyang bumalik sa pinanggalingan nang biglang makarinig ng malakas na sigaw sa hindi kalayuan mula sa kanyang kinaroroonan. Nakakikilabot na sigaw at para bang nahihirapan. Pinakinggan niya ang pinagmulan niyon at parang hinihila ang kanyang paa patungo sa lugar kung saan halos napasigaw siya sa nakita. May lalaking hubot-hubad na nakatali patiwarik sa isang puno at duguan na hinahambalos ng 3 mga kalalakihan. Ang isa naman ay tila tagamando lang. "Tama na! Patayin niyo na lang ako!" Hirap na sigaw ng lalaki na hindi na makilala sa dami ng dugo na umaalpas mula sa sugat na natatamo galing sa hampas ng 3 lalaki. Nanginginig man ang tuhod ay humakbang pa siya palapit sa mga ito at hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanyang kuhaan ng video ang mga pangyayari. Napasigaw pa siya ng malakas nang walang ano-ano ay barilin ng isang lalaki ang kaawa-awang nakatali sa isang puno. Takot na takot siya at hindi alam ang gagawin sa nasaksihan hanggang sa malakas na kamay ang pumulupot sa leeg niya kasabay ng pagtakip ng panyo sa kanyang ilong upang mawalan siya ng ulirat. Nagising na lamang siyang nakahiga sa malambot na kama sa loob ng isang maayos na silid. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin at ganoon na lamang ang panghihilakbot nang makita ang isang lalaki nakaupo sa isang silya malapit sa kinahihigaan niyang kama at nakatingin sa gawi niya na tila ba inaabangan siyang magising. "Ikaw?" Napabalik siya ng bangon. May takot na biglang lumukob sa buo niyang pagkatao. Hindi siya makapaniwala na kriminal ang lalaking minahal ng kaibigan niya. Walang iba kundi si Rizy Montefalco.